So pag-usapan po natin itong bagong labas na Forbes Billionaires List kung saan 16 sa ating mga kababayan ang nakapasok sa listahan and is worth more than $1 billion. Grabe, di ba? Sana all. Sana all ka na lang talaga eh. So kasi after mamatay ni Henry C. Sr., yung founder ng SM, ang naging number 1 na sa Pilipinas for the longest time, itong si Senator Manny Villar. With ngayon he is worth 11.7 billion US dollars, 'di ba? So alam naman natin yung kanyang mga ginagawa ngayon, 'di ba? Yung kanyang Camellia, yung kanyang Vistaland, o tapos ngayon yung kanyang ginagawa yung Villar City, 'di ba? Yung sa may Danghari, sa may Molino, yun yung kanyang pinagkakabisihan ngayon. Yan yung kanyang legacy project. Yan yung kanyang parang Ayala sa Makati, 'di ba? Villar City diyan po sa may bandang Cavite at Muntinlupa. So siya po ang number 1 with 11.7 billion. Pero malapit na, kumbaga dumidikit na sa kanya, lumalapit na po sa kanya at malapit na siyang maungusan nitong si fellow bilyonaryo Enrique Razon Jr. Okay, si ICTSI. Okay, so siya po ang of course may-ari ng mga malalaking ports sa Pilipinas, nagpapatakbo dyan sa pier sa Maynila. At hindi lang siya sa Maynila, sa ibang pier pa sa bansa, plus sa iba't ibang pier sa buong mundo. Actually, i-google nyo lang, lalabas po lahat ng mga pier na pinapatakbo nitong si Enrique Razon. Kaya po, yan yung main bulk ng kanyang kayamanan. Pero bukod doon ay sumipa din po at number 1 casino in terms of income, revenue, yung pong kanyang Solaire. Okay? So yan na po ang naging number 1 ngayon na casino sa bansa. Kaya nga po nag-expand na rin sila, Solaire North, sa may gilid ng Trinoma. So, pag nagbukas yung Solaire North nitong si Enrique, tapos magtuloy-tuloy yung kanyang mga paglaki ng kanyang mga ports, ay hindi po ako magtataka if baka malagpasan na niya itong si Manny Villar bilang pinakamayamang Pilipino sa bansa. Okay? Nakikita ko lately, parang mas nagiging visible itong mga bilyonaryo. Which is maganda din naman, para nakikilala naman natin sila. And, kumbaga, nagsho-show sila ng concern, hindi lang sa pagpapalaki ng negosyo, kung hindi sa pagpapalaki ng ekonomiya at paggawa ng trabaho sa Pilipinas. At I think ang best example dyan, itong number 3 natin, worth 3.4 billion US dollars, si RSA, si Boss Ramon Ang. Kasi nakakatuwa, of course, siya yung nagpapatakbo ng San Miguel Group, San Miguel Corporation, yung mga pagkain na yan, yung mga pure foods, Hinebra, yung sa gasolina, Petron. Pero I think ang important work na ginagawa niya ay pagdating sa infrastructure. Okay, yan po ang number 1 na nagiging contribution niya sa bansa. Yung pong mga skyway, yung pong mga toll gates, yung pong mga, di ba ngayon gagawa sila sa Batangas, yung pong ginagawa niyang airport sa amin, sa may Bulacan, pati yung mga highways na kokonekta doon, yung pong pag-take over niya dito sa NAIA, privatize, pagagandahin, yung pong NAIA. So, napakarami pong mga infrastructure projects all over the country itong si Boss RSA. At yan yung mga bagay kasi na na talaga nakakatulong sa bansa kasi hindi na gobyerno yung kailangan gumastos, private sector na kikita din sila, pero yung kikitain naman niya dito din naman niya ini-invest sa Pilipinas. So, in a way, okay din yun kasi lumalaki yung ekonomiya, dumarami yung nakakatrabaho. So, pagpatuloy mo lang yan, Boss RSA, isa kang malaking inspirasyon sa maraming mga Pilipino. Okay? So, number 3, si Boss RSA. Tapos, number 4, si Lucio Tan. Of course, maraming negosyo si Boss Lucio. Yung sa PAL, yung sa sigarilyo, yung sa, meron din siyang real estate. Meron so maraming negosyo itong si Lucio Tan. Pagkatapos ni Lucio Tan at number 4, 'di ba? Sa kanya din yung PNB, Philippine National Bank, 'di ba? Doon pa lang papasok yung siblings, yung mga anak ni Henry C. Okay, nandito na sila. Sumunod na si Hans C, si Herbert C, Henry C, Harley C, Teresita C. Coson, Elizabeth C.
Mark Gamboa C. Ay, wala palang Mark Gamboa C. Nagkamali ako. Sorry guys, tao lang. Wala palang Mark Gamboa C. Akala ko meron. Ayan, of course, SM pa rin pinaka malakas na chain of mall sa bansa. Yung kanilang real estate, yung kanilang eskwelahan ngayon, yung National University, laki-laki na. Talagang lahat ng pinapasok ng SM na negosyo ay dinodominate nila at talagang they are excelling. Of course, pagdating sa bangko, they own BDO, China Bank, two of the largest banks sa Pilipinas. So, yung, of course, meron sila nga. Ngayon, yung kanilang seaside na arena, parang kasing laki ng MOA Arena. Diba? So, in Cebu naman. So, itong SM is a pivotal part din ng ating growth as a country. Kasi yung consumer, yung pagbili ng mga consumer, and tuloy-tuloy naman, mukhang wala naman tigil itong SM. At yung mga Pinoy naman, ay mukhang hindi naman titigil sa pagpunta sa mga mall, lalo na ang init-init ngayon, di ba? So tuloy-tuloy lang yung paglago nitong SM at pagyaman nitong mga C na magkakapatid. At susunod yan yung next generation na nila, pine-prepare na nila. Okay? So, yun yung they close out the top 10 kasi 6 sila, ang dami. Sumunod, number 11, si Boss Andrew Tan ng Mega World. Okay? So, yung mga townships like Eastwood, 'di ba? Ang dami na, mga 20 plus na townships na sila, ang dami nang ginagawa all across the country. And in fairness dito kay Boss Andrew Tan, for example, yung ginawa nila Iloilo Business Park sa Iloilo, ang ganda ng itsura. It really brings out the best doon sa lugar. At ganun din yung gagawin nila sa Bacolod. Magkakaroon din sila ng parang township doon. And kahit saan niya ilagay itong mga mega world na mga projects na ito sa probinsya, ay nagiging sosyal, gumaganda, at nagkakaroon ng pasyalan ito pong mga kababayan po natin. And of course, bukod sa mega world, nandyan yung Emperador, Fundador, dyan sila nagsimula sa Emperador. Yun yung kanilang negosyo. And pero ngayon, syempre, ang pinaka-main nila is yung sa real estate. At isa talaga sa mga pinakamalaki sa bansa, itong si Boss Andrew Tan. Number 11. Number 12, Tony Tan Cactiong. Jollibee, ito ang dapat tutulungan ng gobyerno na lumakas palalo. Maging number 1 yung Jollibee sa buong mundo. We should develop Pinoy multinationals. Okay? So, of course, si Boss Tony, Jollibee, isa na sa mga, I think, top 10 na fast food chain sa buong mundo. Yung sa Jollibee GFC, Jollibee Food Corporation, kundi top 5. Diba? Basta isa na sa mga fastest growing, yung Jollibee. And it's a source of national pride. So sana masuportahan ng gobyerno na lumaki. Kasi pagkikita yan sa ibang bansa, dadalhin din nila dito yung pera. Tsaka yung mga magmamanage yun, puro mga Pilipino din naman yung mga dadalhin doon. Okay? So, meron na siya Double Dragon. Kasama niya si Injap. Diba? So, sumunod, mag-asawa, pero magka-separate entry. Lucio ko, tsaka Susan ko ng Pure Gold. So, of course, kita naman Pure Gold is still going strong. And talagang nandyan pa rin talaga. Malakas pa rin. And sumunod, si Boss Lance Gokong Wei ng Robinsons na group. Yan. Of course, real estate, sa malls, sa Cebu Pacific, ayan. Pero $1 billion lang ito si Boss Lance Gokong Wei, considering na ang lalaki din ng mga negosyo nila doon, no? Pero siguro nga kasi baka sa marami silang iba-ibang may-ari. At lastly, ang medyo ngayon ko lang, medyo bago sa listahan, medyo ngayon ko lang napapansin, si Boss William Bello ng Wilcon Depot. So, isa pang malaki yan, isa pang super bilyonaryo itong si Sir William. Na ang dami ng branches ng Wilcon Depot, and I think they're the number 1 supplier pagdating po sa mga hardware, mga home mga ganung klase ng binebenta. So yan po ang latest po natin, and itong mga bilyonaryo na to, yung iba sa kanila merong mga inspiring stories, and sana po ang dream ko is yung entrepreneurship mas lumago pa sa bansa, mas dumami pa po, and we should be smarter about our money. Dapat mas maturuan tayo about handling our finances, mag-ipon, and yun nga ang aking advokasya na sisimulan ko pa lang din is yung bawat Pilipino milyonaryo. Okay? So yung mga bilyonaryo, medyo mahirap nang abutin yung mga yan, yung mga level ng mga yan. Pero every Pilipino can be a millionaire. Yun po yung aking paniniwala. So gagawa din ako ng series tungkol dyan. So thank you very much guys. Yan lang po yung update po natin. Ayun, sana next time makikita ko na yung listahan ko dyan. Baka number 17 ako. Malay natin. Charot. So, see you po sa next vlog guys. Bye-bye.